Today, we will focus our eyes, our mind, our soul, our heart to Jesus. Amen. So yung ating ngayon ay tagapagmasid. So kailangan makita ka ni Jesus today na talagang focus ka sa kanyang salita. So alam naman natin no, na pahirap na yung mundo ngayon. That's why today, ang Lord po ang sabi niya, ito yung dapat natin marinig sa umaga ito. And I want you to pray for me, pray with me, okay? This morning. Let us pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli sa pagkakataon na dinako mo ang aming mga panyapak, Panginoon, sa lugar na ito upang kami magsama-sama, na makinig ng iyong salita, na magpapalakas sa aming spiritual. Dalangin namin, O Diyos, na sa iyo po magmula ang bawat kapahayagan sa umagang ito. Dalangin ko, O Diyos, na maging maingat, na maihayag ang iyong mga banal na salita sa umagang ito. Itago mo po ako sa inyong likuran at Lord, kung kinakailangan gawing tungtungan upang habang ako'y naibababa, Lord, ikaw yung naitataas sa lugar na ito, Panginoon. Dalangin namin na walang anumang mga salita, Panginoon, ng pangungusap o kapahayagan na maihahayag sa umagang ito, Panginoon. Liban lamang na ang mga salita ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Banal na Espiritu, bigyan niyo kami ng banal na pagkatakot sa umagang ito, Panginoon. Para nang sa ganun, Lord, ay magkaroon kami, O Diyos, ng pag-iingat sa bawat salita na aming maririnig sa umagang ito. Katapuin niyo po kami sa umagang ito at kontrolin mo ang bawat kaganapan sa lugar nito, Panginoon. Mula dito sa harapan hanggang sa likod, Panginoon. Protect us, O God, and guard your people this morning, O Lord. And I rebuke every works of Satan in Jesus' mighty name. Any distractions in Jesus' name. Lord, itain mo, Panginoon, yung bawat bibig, bawat labi, Panginoon, ng kalaban sa umagang ito. Nadalangin namin, Lord, na magkaroon ng katagumpayan sa mapayapa at maayos na gawain sa umagang ito. Ikaw lamang ang maluwalhati, madakila sa aming buhay at ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, Amen. Amen. So, unang linggo ng araw ng Marso, napakabilis ng panahon. Di po ba? Amen. So, napakabilis. And today, ang sabi ng Panginoon, nais niya na tayo po ay makarinig ng isang mensahe na pinamagatang pray attention. Pwede mo sabihin pray attention. Hindi siya pay attention, kundi pray attention. Kumbaga, bigyan natin ng pansin ng panalangin because marami mga Kristiyano nowadays na hindi na nila pansin ngayon ang panalangin. Ang pansin nila ngayon ay kung paano kumita. Ang pansin nila ngayon ay yung kanilang mga business. Ang pansin nila ngayon ay yung kanilang mga family, yung kanilang mga pangarap sa buhay. No? At nakakalimutan o nakakaligtaan ng mga tao, ng mga Kristiyano especially, yung tinatawag na manalangin. Na kumbaga, na ang panalangin para sa ibang Kristiyano, sa mga ibang tao, ang panalangin ay in case of emergency lang. Na mananalangin ka in case of emergency. Na kapag may sakit ka, kapag halimbawa namatayan, parang doon lang kayo na kailangan yung panalangin, no, para sa mga taong namatay or mamamatay. Ito po yung nangyari sa amin this past few weeks, no, hindi lamang this week but in the past few weeks. No po, kami po ay naatasan na manalangin sa mga lamayan, sa mga may sakit, no po. So kami naatasan na manalangin. Well, in fact, yesterday galing po kami ng Porac Fiesta Community Pabalan at kami po muli doon ay nagkaroon ng Bible study sa isang family. Second Saturday na po yun, kahapon. At kami rin po nanalangin sa kanila. In fact, dapat po kasama natin yung family today. Kaya lang may nangyari, no po. Dapat susundin ko na sila ng morning. Kaya lang may nangyari. Nangyari is that yung pinalalangin namin, siya po yung tinakbo sa hospital nung last Monday. Pinanalangin po namin sila last Saturday. And then, Monday, dinala po siya sa hospital. Alam niyo po, kung makita niyo lang kung ano yung itsura ng aming pinanalangin last time, kasama po namin sina Brother Edwin, at sina Sister Joy, sina Roman last Saturday, not yesterday, last Saturday, ay makikita natin talaga yung matanda, talagang si Tatay Boy, halos hindi na makatayo, masakit yung mga katawan, so nag-wild, no? And then suddenly, nung nagkaroon na po ng gawain doon, nakapag-share, nakapag-pray, nagkaroon ng prayer of acceptance, then suddenly kumalma yung ating kapatid. At you know what? Meron kaming nalaman nung pumunta po kami kahapon na ang sabi ng anak niya, alam mo Pastor, pagkayanin natin manalangin mag-Bible study rito. Ang sabi ni Tatay na never been na sinabi ni Tatay yun sa kanya. Ang sabi doon niya, may painawa na kamari.
Sabi daw gano'n. Kasi bigla na lang pumikit si tatay, wala nang, as in wala nang buhay. No? Kaya lang, yun nga tinakbo nila sa hospital. So, they found out na bumaba yung sugar at saka yung pressure niya. So, ganun yung nangyari sa kanya. But praise God, I do believe na meron pa rin layunin si Lord sa kanilang buhay. No po, hayaan natin na patuloy na maganap ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Amen po ba? Palakpakan muna natin si Lord. Anyway, maraming mga tao ang mali ang kanilang pananaw when it comes to prayer. Well, in fact, isa na ako doon, no? Kasi nung ako ay nagme-meditate, one time, pumasok sa akin tong katanungan, yung katanungan na, what does a prayer all about? Ayan, hindi ko alam kung tama yung grammar ko, correct me. What is prayer all about? Okay, so, hindi ko alam, pumasok lang to, oo nga no, ano nga ba ang kahulugan ng panalangin? Kasi ang alam lang natin is paano manalangin. Tama po ba? Alam natin yung proper way kung paano po tayo manalangin. Pero, what is prayer all about? Para saan nga ba yung panalangin? Ano ba yung meron? Ano ba yung tungkol sa panalangin? Ano ba yung meron sa panalangin? No? At maraming revelation si Lord na ibinigay sa akin, kaya lang sabi, nung aking pinag-aaralan, para bang hindi pala tayo matatapos kapag pag-uusapan natin yung about prayer. Kasi napakaraming mga branches, napakaraming topic na pwede natin gawin when it comes to prayer. Anyway, isang bagay na sinasabi ng Panginoon na kung saan, sabi niya is that we must pray always. Pero sabi mo nga lagi, palagi kayong manalangin. Ito yung sinasabi sa atin, no? Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, na sinasabing, palagi kayong manalangin. Ganun lamang kasimple yung sinabi ng Panginoon. Na palagi tayong manalangin. Wala siyang sinabi na ganito yung panalangin nyo dito sa bahagi nito. Pero, merong spesifiko na verse sa Bible, or chapter in the Bible, specifically sa Matthew chapter 6, no? Na mababasa natin doon, verses 5 hanggang 8, mababasa natin doon, about prayer. And then sa verse 9, sabi niya, this is how you should pray. Ganito kayo manalangin. So, ibig sabihin, merong proper way kung paano manalangin. Pero pagdating sa worship, hindi naman niya sinabing, ganito kayo mag-worship. No, kayo mo ba? Ganito kayo mag-worship. Walang sinabing ganon. Pero, I do believe, no, parang, kung titignan din natin, kung babasahin din natin sa Romans chapter 12, verse 1, ang sabi niya, therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Ibig sabihin, ito yung, this is the reasonable act. Ito yung may kadahilanan na pagsamba. Ito yung bibigyan ng Panginoon ng reward, sapagkat may kadahilanan para sambahin, purihin ang ating Diyos. And we must offer our bodies. Ang sabi ganun, when we worship God, no, ibinibigay natin o isinasama natin hindi lang ang ating puso, hindi lang ang ating isip, hindi lang ang ating lakas, hindi lang ang ating kaluluwa, maging ang ating katawan ay inilalagak natin sa pagsamba. That's why we cannot worship God na ganito lang eh. Kailangan talagang wholeheartedly ibibigay mo. So that is worship. Nakanyo po ba? Pero sa prayer, iba. Meron siyang sinasabi na pattern of prayer. And I do believe, marami sa atin, alam na natin yan kung pupunta tayo ng Matthew chapter 6. Punta tayo sa Matthew chapter 6. Okay. Naalala ko po, mga ilang linggo pa lamang ay ating pinag-usapan na topic natin yung about prayer last time. Okay? So, punta lang tayo sa verse 9. Ang sabi niya sa verse 9, manalangin nga kayo ng ganito. Sabi niya, this is how. Ganito kayo manalangin. Merong pattern. Merong halimbawa. No po. Ang sabi niya, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo, masunod nawa ang kalooban mo. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Verse, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. 12, tingnan natin. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. So kung titignan natin dyan, wala yung proper way na sa atin, no, kung paano talaga tayo manalangin. Napakalayo dito sa sinasabi ng Panginoon. Because whenever we pray, Panginoon, ganito tayo.
pahingi po, bigyan mo kami, ingatan mo kami, laging pabor lahat sa atin at specifically talagang sinasabi natin kung ano yung mga naisin natin sa buhay. Pero wala naman actually masama doon. It's okay. Pero tandaan natin, there is a pattern. There is a pattern. Okay? Makikita natin na kung paano yung pananalangin na sinabi, kung babalikan natin yung verse 9, ang sabi niya, again, let us read it, manalangin kayo ng ganito, Ama naming nasa langit. So, makikita natin, meron tinatawag na relationship, father and son relationship. Okay niyo po ba? Church, okay. So, ito isang bahagi ng tinatawag ng tungkol sa panalangin. No, yung what is prayer all about? Prayer is all about, number one, it's about relationship. Sabihin mo, relationship. Yun. Isang bagay na napakaliwanag po nun. No? Ang panalangin ay pumapatungkol sa isang relasyon, sa isang malalim na relasyon, sa isang malalim na ugnayan sa Diyos at sa tao. Tandaan natin, whenever we pray, hindi ka lamang basta-basta na nanalangin. As if you are praying na ikaw ay anak ng Diyos at ang Diyos ang iyong Ama. Na parang the proper way you pray to God, you ask to God, is as if tatay mo siya. Paano ba kayo manghingi sa mga magulang nyo? Diba? Ganun lang kasimple yun. Kung paano ka maghingi sa iyong mga magulang. Bakit Panginoon? Bakit Pastor? Tayo ba ay anak ng Panginoon? Anak ba tayo ng Diyos? Yes. Alam naman natin yun. John 1:12, maliwanag na sinasabi, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. This is reality. Kaya nga, this is how we should pray. Ganito tayo dapat manalangin. No? Na kailangan talagang kapag tayo nanalangin, as if meron ka talagang relationship sa Kanya. At pag sinabing relationship, parang meron kang karapatang humingi. No, kanya po ba? Sometimes hindi tayo makapaghingi sa Panginoon Or hindi talaga tayo at all na nanalangin dahil alam mo sa sarili mo na hindi ka papakinggan ng Diyos. Kaya hindi ka niya papakinggan, marahil, dahil alam mo sa pananaw mo na hindi ko naman siya tatay Kasi wala pa kaming relasyon. At alam ko, napipil o nararamdaman ng bawat Kristiyano na meron siyang relasyon sa ating Panginoon. I don't know kung nararamdaman mo na meron kang relasyon sa ating Panginoon. Do you have a relationship with the Lord Jesus Christ? Kung may duda ka pa, Pastor, wala pa akong relasyon sa Kanya. Kung tinanggap mo si Jesus ng buong buo sa iyong puso, binuksan mo ang iyong puso para sa Diyos, tinanggap mo siya, bilang Panginoong Diyos, sa rin tagapagligtas ng iyong buhay, at pinaniwalaan mo na si Jesus ay namatay para sa iyong makasalanan, then nagkaroon kayo ngayon ng relasyon ng ating Diyos. Nagkaroon kayo ng relasyon ng ating Panginoon. Amen po ba? So isang bagay na dapat nating malaman. That's why we need to pay attention to our prayer. Tingnan natin. Hingi ka ng hingi, wala naman palang relasyon na nagaganap or sa pagitan nyo. Wala naman palang pagkakakilanlan sa'yo na ikaw ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Kaya paano kayo hingi sa Kanya? Hindi mo naman siya pamilya, hindi mo siya tatay, hindi mo siya magulang, hindi ka adopted son or child of God. Tama ba yun, church? So we need to establish that relationship na in-establish na ng Panginoon. Of course, the relationship ay in-establish na ng Panginoon, and then yung ating sarili, establish natin yung relationship natin sa Lord. Ibig sabihin, patatagin natin yung ating relation sa Kanya, ingatan natin yung ating relation sa Kanya. Kasi nga, maraming mga Kristiyano ngayon na sinasabi ng Christians, and yet, hindi naman pala siya talaga Kristiyano. Ina-attach niya yung word na Christian sa kanyang sarili, pero hindi naman pala siya tunay na Christian. Alam niyo po, kasabayan ng aking meditate itong question na ito, what is prayer all about? Is yung isang bahagi naman is that, how is it to be a Christian? Paano nga ba maging Kristiyano? Kabahagi, ang bibigat ng mga tanong, nung ako po'y nagme-meditate, paano nga ba maging Kristiyano? Dapat alam natin, kung paano tayo maging Kristiyano, at bahagi ng pagiging Kristiyano ay ang mananalangin. Tama ba? Prayerful. Gano'n na lang.
pagiging prayerful. Dapat bahagi yon ng ating buhay. O maybe hindi lang siya bahagi, kundi siya po ay buhay na natin, yung pananalangin. Nandiyan ka pa ba, church? Kaya ang sabi ni Pablo, palagi kayong manalangin. Ganito kayong manalangin, itinuro din naman sa atin ng ating Panginoon. At kanina sa binasa ng ating kapatid sa Ephesians chapter 6 verse 18, sabi niya, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling, sumamo sa patnubay ng Espiritu, lagi kayong handa o maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. So yung prayer laging naroon kaakibat ng buhay ng Kristiyano sa bawat ginagawa niya ang panalangin. Dapat hindi nahihiwalay yan. That's why there are times in our life tayo po ay nabibigo, no? Tayo nabibigo, bagaman alam natin na tayo po ay mga Kristiyano na tumanggap na kay Jesus, and then many times we fail in our life. Tandaan kasi natin, nang sinabing ganon, na kapag tayo po ay nanalangin, let us pray in the Spirit. Ibig sabihin kasi may relasyon na tayo sa Panginoon, dapat the Spirit of God, same as the Spirit that we have. Ganun tayo manalangin. Kung paano manalangin ng Diyos, ganun din naman tayo manalangin sa ating sarili. No po? At may sinasabi ang Panginoon dito sa Matthew chapter 6, verse 7 to 8. Punta po tayo. Ang sabi niya dito, verse 6, o chapter 6, verse 7 to 8. Ang sabi niya, at sa pananalangin ay huwag kayong gumamit na walang kabuluhan na paulit-ulit na tulad ng ginawa ng mga hentil, sapagkat inaakala nilang sila ay pakiinggan dahil sa marami nilang salita. Punta po tayo ng verse 8. Anong sabi niya? Huwag nga kayong tumulad sa kanila sapagkat alam ng inyong Ama, tingnan niyo po, ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. Alam niyo, sinasabi dito is that hindi mo na kailangan ulit-ulitin pa yung Diyos sa mga bagay na hinihiling mo sa Kanya. Gaya ng mga hentil. Sabi nga, mga hentil kasi, hindi sila bahagi sa pamilya ng Diyos. Nakanyo po ba? Dati tayong mga hentil, hindi tayong mga Hudyo. Hindi pa tayo Kristiyano dati. Nung tayo po ay makasalanan pa, wala tayong relasyon sa Panginoon. Wala tayong relasyon sa Panginoon. Kaya nga bagaman nung hindi pa tayo Kristiyano, sinasabi natin, mga di na ako man. Hindi totoo yun. Hindi ako naniniwala sa mga tao na wala pa kay Kristo, hentil pa sila, na sila na talagang nananalangin nga sila. Marahil sila nananalangin sa isip, pero sa puso hindi. Marahil nananalangin sila sa labi, pero sa puso hindi. Because they cannot pray, in fact, the proper way, because they don't have the Spirit of God in them. Nakanyo po ba? Because the moment na tayo nag-pray, it is the Father, it is the Holy Spirit that will lead us and guide us. Bakit? Kasi may relasyon na nga tayo sa Kanya. We have the same Spirit as the Spirit of God. Nakanyo po? Kaya nga, as long as ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoon, you cannot pray at hindi mo malalaman talaga kung ano nga ba ang kahulugan o patungkol sa panalangin. So, kailangan magkaroon muna talaga ng isang malalim, matibay, matatag, no? At maunlad na relasyon sa ating Panginoon. That is prayer. That is prayer is all about. Yun po ang panalangin. Hindi, ang panalangin na hindi naman tungkol sa mga bagay na hinihingi natin. It's not just about, prayer is not about asking and receiving. Kasi yun ang akala natin eh. Sa panalangin, dito tayo hingi, dito natin tatanggapin. Hindi ganon. Madalas ganun yung ating kaisipan. It is not about what we want, but it is God's want us to have and wants us to be. Nakuha po ba natin? Naunawan niyo po ba? Sabi ng panalangin na hindi tungkol sa mga bagay na hinihingi natin. Ito tungkol sa mga bagay na nais ng Panginoon na magkaroon tayo at maganap sa ating buhay. Ang panalangin ay hindi isang ritual. It is not a ritual. It is a lifestyle for a Christian. Kasi nga, Christian na eh. Ang isang Kristiyano may relasyon na sa ating Diyos. Again, are you a Christian? Yun. Napakaganda nung may narinig tayo dito na sinasabi niya, I am a Christian. Kasi napakabigat po nun. At kailangan pag sinabi mong I am a Christian, kailangan yung relasyon na yan na meron ka, yung bagong pagkakakilanlan. Because Christianity is an identity.
Ito'y pinagkaloob sa isang tao nung siya'y nakipag-isa kay Kristo Jesus. Tinanggal na yung dating pagkatao, siya ngayon ay bago na, kaya siya ay born again na. Isang bagong pagkakakilanlan, isang bagong katangian, isang bagong kaluluwa, isang bagong tao na binago ng Diyos. Nakukuha niyo po ba? That's why maraming mga Kristiyano na so-called Christian na sinasabi lang they are Christian and yet they cannot pray. Or hindi talaga sila marunong manalangin o talagang hindi nananalangin. Siguro dahil tinatamad. Kapag tinatamad ang isang tao na manalangin, ibig sabihin, bakit ko kakausapin? Bakit ako manalangin? Bakit ko kakausapin ng Diyos? Hindi ko masya kaano-ano. Di ba ganun tayo? Pag wala tayong relasyon sa isang tao, hindi mo na makakausapin yan eh. Tama po ba? Are you there? Amen. But the moment na nagkaroon tayo ng relationship with God, then kahit ano na lang pinag-uusapan natin, kahit ano lang sinasabi mo kay Lord eh. Tama po ba? Tama? Di ba ganun naman tayo kapag kilala mo, lahat na lang, everything or anything under the sun, ikukwento mo sa Kanya kasi magkakilala kayo eh. Ganun din si Lord. Dahil meron na tayong relationship sa Kanya, so lahat na lang kinukwento natin sa Kanya. Yung umaway sa atin, yung nangyari sa buong araw mo, maging yung mga naganap sa halimbawa sa mga kapatiran, dahil meron silang mga prayer concern, ipagpe-pray natin sila. Sometimes, hindi mo na nga naikukwento yung sarili mo, dahil kinukwento mo lang yung kapatiran. Lord, si sister ganito, si brother ganyan, naghihingi ng ganito. Diba? Humingi ng kagalingan, humingi ng kalakasan, humingi ng trabaho, humingi ng pagpapala, humingi ng gabay. So naikukwento na lang natin lahat ng mga bagay nito. Prayer is not just talking, but also listening to God. Yun ang kagandahan. Nakuha niyo po ba, church? Kasi nga, dahil meron na kayong relationship sa isa't isa, established na yung relationship nyo. So nangyayari is that, hindi lang ikaw yung nagsasalita, kundi nakikinig din tayo. Because ito yung isang malusog na relasyon. Tama? Talking and listening. Ito ay a healthy relationship. That is part of relationship. Nakuha niyo po ba? Baka naman sa bahay, ang bunga si nanay, tapos si tatay tahimik lang. It is not healthy relationship. Ganun po ba sa inyo? O baka naman si tatay lang yung ngawa-ngawa, tapos si nanay naman yung tahimik. Kaya hindi nagiging healthy yung relationship. So, tandaan natin, let us pay attention to this kind of thing when it comes to prayer. Nakuha niyo po ba? So, ibig sabihin, ang panalangin ay pumapatungkol sa isang relasyon. That is, number 1. Sabi rito sa Romans chapter 8, verse 15, sapagkat hindi spirito ng pagkaelipin ang inyong tinanggap. Sabi ganun, upang kayo'y mamuhay sa takot, sa halip ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop, adoption, pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. No? Kaya tayo'y tumanggap sa Kanya, o tumatawag sa Kanya ng Ama. So take note of that. Kapag tayo po ay nanalangin, idugtong natin yun, Father. That's why sa Matthew chapter 6 verse 9, this is then you should pray, Father. Our Father. Nandun kagad yung relationship. Nakon niyo po ba? Andiyan ka pa ba, church? So, isang bagay na dapat nating maunawaan. No? Kasi nga, tayo po ay kanyang kinupkup na, tayo kanyang adopted child po tayo sa family of God. Galatians chapter 4 verse 6, anong sabi niya? At dahil tayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama-Ama po. Kaya tayo nakakatawag ng Ama sa Diyos because the Spirit of God na nasa atin, that is Jesus. At si Jesus talaga yung tumatawag na Ama, hindi naman talaga tayo eh. Remember, sabi sa Romans chapter 8 verse 26, ang banal na spirito ang nagtutulong sa atin, no, nagtuturo sa atin kung paano manalangin. Hindi natin alam kung paano manalangin, pero ang banal na spirito ang nagbibigay sa atin ng kakayahan, ng pagkaunawa, nagtuturo sa atin kung paano tayo manalangin, mga salitang isinasambit natin ng kaibig-iibig, katanggap-tanggap sa Panginoon. Nakanyo po ba? Hello?
Dapat lagi natin nararamdaman kung ano nga ba yung nararamdaman ng Diyos. Because we are family. We have one spirit. We have one mind. Magkapareho tayo dapat ng inisip. Magkapareho tayo ng tinitibok ng puso. No? Magkapareho tayo ng kagustuhan, ng kalooban, sapagkat tayo po ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Nakuha po ba? Amen. Pangalawa, prayer is about time for God. A quality time for God. Pwede ba na sabihin, quality time for God? Yung prayer pala, hindi naman ito talaga yung time para hingin natin yung mga bagay na gusto natin. Ito yung time, quality time for God. Not just necessarily, talagang sasabihin mo kung ano yung mga nais mo sa buhay mo. Hindi lang yon. Quality time, pwede kasi pag-usapan sa quality time yung walang sumbatan, walang hinanakit. Pag-usapan lang yung mga bagay talaga na talagang kaakit-akit, kaibig-ibig. Nakuha niyo po ba? Punta nga tayo po dito sa Philippians chapter 4, verse 8. Tingnan niyo po yung sinasabi dito ni Pablo. Sabi niya, finally, brothers, kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Ito yung nais ng Panginoon eh. Wala siyang sinabing isipin natin yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng alalahanin. Tama po ba? But in reality, kapag may mga worriness tayo, kapag may mga alala tayo, alalahanin sa buhay, dito lamang tayo nananalangin. Nakuha niyo po ba? Ito sa mga ganitong kaganapan. Pero iba yung sinasabi ni Pablo eh. Sabi niya, dapat ito yung laging isipin. Walang iisipin na pag-aalala, pagkabalisa. Nakuha niyo po? In fact, the Bible says, ang sinasabi niya, do not worry. Matindi yun. Diretsahan, do not worry. Do not be afraid. And you know what, church? No? Kung titignan pala natin, na kapag meron kautusan na do not, and then, ang ginawa natin, nag-worry tayo. For example, sabi ng Diyos, do not be afraid. Pero nakaranas ka ng pagkatakot. Do not fear. Huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. Pero nag-alala tayo, natakot tayo, nangamba tayo. Alam niyo po bang nagkakasala pala tayo? Bakit kaya? Kasi meron pautosan na do not, huwag gagawin. Ang Diyos ang nagsabi nun eh. Pero nangamba tayo, natakot tayo, nag-alala tayo, ibig sabihin, nagkakasala tayo. Nakuha niyo po ba? Andiyan ka pa ba? So, ang nais ng Panginoon kasi, mapawi muna yung mga pangamba na yan, alisin muna yan. At gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng alone with God. Magkausap muna tayo ng Panginoon, makausap tayo ng Panginoon at makausap natin siya. Maranasan ng Panginoon yung ating presensya at yung presensya yung maranasan din naman natin. Itong nais ng Panginoon yung quality time. And when it comes to quality time, wala tayong pag-uusapan na negative. Tama po ba? Ang family, pag nagkakaroon ng quality time, ito yung time na naglalaro sila, they're just enjoying. Tama po ba? Yun ang quality time. Hindi na natin pwedeng sabihin yung quality time na family din pinag-uusapan ay yung problema sa buhay. Hindi po ganon. Because it may ruin the family. Maaari niyang wasakin ang family. Maaari panghinaan yung family. Tama po ba? Pero kung titignan natin, ang gagawin natin is this. Sa kabila ng mga pagsubok natin, ay pag-uusapan pa rin natin that there is hope in Christ. Na makakaraos din tayo. Kalimutan niyo muna yung problema na yan. Let us enjoy things. Naku niyo po, church. Kaya nga napakahalaga na malaman natin what is prayer all about. It's about an intimate time. It's about a quality time for God. Kailangan kapag nananalangin tayo, talagang let us enjoy the moment na habang tayo nananalangin. Ganun ba tayo manalangin? In the first place, ganun nga ba tayo manalangin? Or, nananalangin nga ba tayo? O kung nananalangin tayo, how many times do we pray? What part of the day nananalangin ka? Yung bang pagkakakain ka, mananalangin ka? So, tatlo yun. Umaga, tanghali, gabi. E paano kung nagpa-fasting ka pa ng gabi? Hindi ka talaga kumakain ng gabi. Ibig sabihin, 2 beses ka lang manalangin. Tama?
Yung iba rin, hindi ko alam kung pag nagmimerienda, nananalangin. Di ba? Ay, merienda lang yan eh. Dapat agahan lang, tanghali, gabi. Nandiyan ka pa ba? So, ang next ng Panginoon is, makaniig natin siya, makiniig niya tayo. Tingnan niyo po sa Matthew chapter 6, 6b. No? Matthew 6, 6b. Yan. Sabi rito, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, ang sabi gano'n, pumasok ka sa iyong silid. Ano pa? At pakasara mo ang iyong pito, iyong pito ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita ng mga lihim ay gagatimpalaan ka. So, napakaganda ng sinasabi rito. Kunin ko lang po yung sa akin dito. No? Sabi niya, yung bilang. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pintuan. Ito sinabi niya, pakasara. At isara mo ang iyong, ang pintuan. Sabi ganun. So, it talks about, na parang sinasabi ng Panginoon na dapat walang anumang hindrances or sagabal o hadlang sa ating pag-uusap, sa panalangin mo. No, kanyo po ba? Are you there? Kasi ang tao masyado siyang disturb ng bawat bagay na nasa ating paligid. Kaya hindi tayo makapanalangin eh. Imagine, mananalangin ka, hawak mo yung phone mo. Tatot! Gusto mo yariin na kagad yung mo kasi titignan mo siya, tama ba? Ganun yung ginagawa natin. Nananalangin ka, kaharap mo yung TV. Nanalangin ka sa harapan ng maraming tao. Alam niyo po kami ginagawa namin, no, gaya po ng ginawa ni Jesus, Mark chapter 1 verse 35, madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Sa isang solitary place. Doon nagpupunta si Jesus na walang anumang istorbo, walang anumang hadlang. Kaya sabi ng Panginoon, punta tayo sa silid. Ang sabi niya, punta tayo sa puso natin. Kailangan sa puso natin, tayo mananalangin by heart, dapat ang puso natin ay walang anumang bagay na naroon. Kundi si Jesus lang. No, kanyo po ba? Ang hirap no? Ang hirap ng patungkol sa panalangin. Kapag panalangin ang pinag-usapan natin, akala natin ganun lang kadali. No? Basta't mananalangin lang tayo, and then papakinggan na tayo ng Panginoon. Hindi lang ganun. Hindi lang ganun. Kaya nga ang Diyos ay nagbigay po again ng pattern when it comes to prayer. Kasi napakahalaga niyan. This is part of God's teaching. In Matthew chapter 5, 6, and 7, it is about the teachings of Jesus. Bahagi ang panalangin sa mga itinuro niya. Sa itinuro ng Panginoon. Na kung saan itong itinuro niya ay walang nagaganap na aplikasyon sa buhay ng mga Kristiyano. Na dapat unang-unang gagawin natin early in the morning, we will pray. But we do not pray. Sabi nga kanina sa Ephesians 6:18, sa lahat ng pagkakataon, anumang okasyon, anumang kalalagayan, pray. Alam nyo, kami ginagawa po namin, kapag madaling araw, tatayo, magsi-CR, pagbalik, bago bumalik sa pagkakatulog, kahit paano lang, nakaupo, nakahiga, nakaluhod, nakayukod, mananalangin kami. One time, sabi nga ni Steph Chess, sabi niya, pagka tumatayo ka, pag nakaluhod yung nakayukod, anong ginagawa mo? Nagpe-pray ka? Oo ka. Kasi ganoon ako nagpe-pray kay Lord. Nakayukod. Luhod na nakayuko. Nakuha niyo po ba? Ganun yung isang proper way. No? And then talagang tahimik. Tahimik lahat. Kaya mas mararamdaman mo na yung kahit yung kaunting tinig lang ng ating Panginoon. No, kaunting tinig lang ng ating Panginoon. Kasi doon mo maririnig ang tinig ng Panginoon if you are alone with God. No, kayo ba? Hindi mo maririnig ang tinig ng Panginoon kapag ikaw ay busy sa iyong trabaho, sa iyong business, sa iyong pamilya. Dapat meron kang time para sa Lord, para marinig mo kung anong layunin niya sa buhay mo.
Kaya nga po ako, time to time, kapag nangyayari, kapag gabi, sometimes nakahiga na kami, tulog na yung mga bata, o nasa kanilang mga kwarto na, kami naman nasa kwarto, minsan nakatalikod ako kay Sister Che. Tapos bigla akong tatayo, kasi tahimik na kami, kaya hindi niya kasi alam kung nagme-meditate ba ako sa oras na yon, or natutulog na ako, or what. Basta nakikipag-liig lang ako that very moment, and then, meron akong marinig na mga words. Tatayo ako, isusulat ko kagad sa cellphone. Kahit anong oras po yun. Basta merong buhay na buhay yung aking kaisipan, naririnig ko yung tinig ng Panginoon. Alam ko sa sarili ko, kinakausap ako ng Panginoon. Tatayo ako at isusulat ko kung ano yung pinapasabi ng Panginoon. Ganun po yung ginagawa ko. Kaya kung makikita niyo yung cellphone ko, no, nakasave doon. Pati yung mga date, pati mga oras, kung anong oras ipinahayag ng Diyos ang kanyang mga salita. Napakaganda po nun kasi the moment you have this quiet time, no, sa Panginoon, talagang maririnig mo yung kanyang tinig. Totoo po yun. Try it. Subukan nyo. Maririnig nyo ang tinig ng Panginoon. That's why even si Daniel, ano bang ginagawa nila Daniel kapag sila'y nananalangin? Si Daniel aakyat siya sa upper room, sa pinakataas ng kanyang kwarto o ng kanyang tirahan, and then bubuksan niya yung kanyang pinto, nakatutok sa Jerusalem at doon siya nananalangin. Even Shadrach, Meshach, Abednego, ganun din po ang kanilang ginagawa. Lumalayo sila sa lugar na kung saan very distracted sila. Nakan niyo po? Umaalis sila doon. Ganun ang panalangin. Kaya there are times in your life na nanalangin ka, pero hindi ka talaga hindi nabibigyan ng kasagutan. Parang hindi mo naririnig yung tinig ni Lord. Ano po? Kailangan kasi manalangin tayo by heart. Let us talk to Jesus. And Jesus will talk to us in our heart. Nakan niyo po ba? Amen. Jeremiah 29, verses 12 to 13. Ang sabi nito, kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Most of the time, ang alam lang natin, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Kaya ito lagi yung nire-remind natin kay Lord. Ito lagi, minimemorize natin yung Jeremiah 29:11, the plans and the purpose of God in our life. Pero may tandaan natin, may kasunod yun. May 29, mayroong 12 and 13 verses sa chapter 29 ng book of Jeremiah. Kung maganap ito, ang sabi gano'n, no? Kayo'y tatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ang daming mga Kristiyano pinangahawakan itong verse nito. But they do not really know the meaning of 29:11. Sometimes sinasama natin sa panalangin tayo, Lord, I claim Jeremiah 29:11 in my life, in my family. Kiniklaim ko ito in my life, in this business. Church, tingnan natin yung 12 and 13. Tingnan muna natin. Alam niyo ba yung istorya ng 29:11? Ito yung time yung pagbabalik ng captivity. Nung sila po'y nakalaya na. Pinalaya na sila. Mula sa pagkakabihag. No? Ngayon, sinabi ng Panginoon, kung balik na tayo sa 10. Panig muna tayo. Panig tayo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon kapag naganap na ang 70 taon para sa Babylonia. Kasi na nga sila, nagapi sila, no? Dadalawin ko kayo at tutuparin ko sa inyo ang aking pangako at ibabalik ko sa iyo sa dakong ito. So, kasi nabilang ko sila dyan, nabihan sila dyan, and then after nung 70 years captivity na tinatawag, punta tayo sa verse 11, itong sinabi ng Panginoon, sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo. Wala pa dyan, sapagkat alam ko, sinasabi pa lang, pinaprophesy pa lang. No, kanyo po ba? Pagkatapos ng pagkakabihag. No, kanyo po? Hello. Pag natapos na, pag napalaya na, ito pa lang ang gagawin. At sa pagpapalaya, ibig sabihin, muli silang naibalik sa Lord. Meron na ngayon ng relationship, naibalik na. And then, sa pagkakaroon ng relationship, dapat meron ng time. Quality time.
Kaya nga marami mga tao ngayon, na mga Kristiyano ngayon, hindi sila makapanalangin sa Diyos, hindi sila magkaroon ng quiet time or quality time. Ayaw nila na magkaroon sila ng time para sa Lord, na sila lang, because sila pa rin hanggang ngayon ay bilanggo. Nakabilanggo ka pa rin. Nakanyo ko ba? O sabihin natin, dati nakalaya ka, but the problem, nagpabilanggo ka, bumalik ka sa dati mong buhay, kaya hindi mo na naririnig yung boses ni Lord, yung tinig ni Lord, bumalik ka kasi. Hello? Hindi na sinasabi dito. Pero sabi nga, kapag natapos yung 70 years captivity, pag pinalaya ka na, inalis ka na ng Diyos, kailangan magkaroon tayo, kasi namuling naiugpong na ibalik yung relationship eh. So naibalik ka na kay Lord, kailangan magkaroon ka na ngayon ng time kay Lord. Dapat wala ka ng time doon. But the problem is, many Christians, meron silang time kay Lord, and then may time pa rin sila dito. Hello? Ganun ba tayo? May time ka kay Lord, enjoying the presence of God, and then meron pa rin tayong time sa dati nating buhay. Masaya ka pa rin ba sa dati mong buhay, sa dati mong ginagawa, sa mga bisyo mo dati? Masaya ka pa rin ba doon? Hindi ka ba masaya na nasa piling ka ng Diyos? O gusto mo lang sa piling ng Diyos kapag may hinihingi tayo? Kapag may pagsubok ka, kapag namatayan ka, kapag down na yung buhay mo, doon ka lang ba lalapit kay Lord para magkaroon ng time? That's why there are times in our life, God allows na maganap ang isang bagay na hindi ina-expect ng isang Kristiyano. Nasasabi niya, Kristiyano na ako, naglilingkod na ako eh. Bakit naranasan ko pa ito? Kung pa itong bagay ito. Alam niyo bakit? Upang nang sa ganun magkaroon tayo ng intimate, quality time along with God. Kasi pag wala kang nararanasan, hindi ka lalapit kay Lord eh. Tingnan niyo, iba yung way niyo kapag kayo po ay okay. Pag nanalangin ka, napakasimple lang. But the moment na may dinaranas ka, iba yung way ng panalangin mo eh. Ama, ibinubuhos mo yung puso mo eh. Tama ba? Lord, ganun din. Lord, I pray. Lalo kung may sakit yan, may karamdaman yan, no? O kaya, mamamatay, Lord, I pray. Bigyan mo siya ng bagong buhay. Napaka-intense, talagang, napaka-intense pala nung panalangin mo. Very intentional talaga. Ganun ka talaga manalangin, pero pag okay ka lang, Lord, salamat sa mga blessings nito, Panginoon. Ganun lang tayo. Napakasimple lang ng ating panalangin. Parang wala yung puso, parang ano lang. Lord, salamat. Pero kapag may pagsubok, in Jesus' mighty name, ganun tayo eh. Tapos hindi tayo aalis sa presence ni Lord hanggat hindi pinagkakaloob yung ating hinihingi. Hanggat hindi tayo nakakarinig ng confirmation mula sa Panginoon. O hanggat hindi na-release yung sa damdamin mo. Kailan tayo magkakaroon o makikipag-dig sa Panginoon? Magkakaroon ng quality time. Kapag may karamdaman ka. Ang titigas ng ulo ng mga Kristiyano, no? Tama ba yun? Matigas na yung ulo natin? Amen. Matigas ang ulo natin. Ang gusto talaga natin is dumanas muna tayo ng kasakitan. Yung maraming pagsubok para tayo manalangin. Siguro napakaganda nun. Lord, dalayan ko ng bawat member ng IJCC para nang sa ganun, Lord, lagi silang manalangin, padanas mo ang pagsubok sa kanila palagi. You want that? Gusto nyo ba yun? Hindi, di ba? Napakasarap na manalangin at mananalangin ka ng marudog at magkakaroon ka ng moment sa Lord na kung saan pinapasalamatan mo lahat ng bagay na ginawa niya sa iyong buhay. No, lagi namin inaalala, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Wala na po kami masyadong pinapanalangin talaga na, Lord, bigyan mo kami ganito, bigyan mo kami ganito. Hindi po ganun ang aming laging panalangin. Well, ang laging laman ng aming panalangin, Lord, si sister ganito, si brother ganito, si family na ganito. Di po yung lagi namin panalangin. No? At lagi namin sinasabi, Lord, sino ba kami para makaranas ng ganito? Thank you, Father God, for this opportunity, for these privileges. Thank you, Panginoon, sa mga tao. Puro laman niya, thank you eh. Thank you, Lord. Salamat sa mga dinaranas namin ngayon. It is an opportunity to experience such things in our life. Bakit? Kasi mararanasan namin ang pagkilos mo. Ganun yung nagiging mindset ngayon ng mga tao talaga na they want to enjoy the presence of God. Pagdating kay Lord, gusto ko lang makikipagkwentuhan lang sa Kanya. Bagaman ang dami kong pinapanalangin talaga. Sometimes talagang bawat pangalan talagang sinasabi ko sa Lord. No? Ganun yung ginagawa ko.
No po? So, napakaganda na maging ugali natin yon na magkaroon tayo ng time, equality time for God. Kung paano ka, pag nagsiselfon ka, diba, sino dito yung kapag siya po ay nanonood ng YouTube or ng Netflix, pupunta sa sulok, or naglalaro ng ML, pupunta sa sulok. Gusto niya siya lang mag-isa doon. Gusto niya kasoli yung ano niya, di ba? Naku kayo, ganun ka ba? Di ba? Pati magtong it ka, di ba? Itang eda ka, akit rin kapatiran. Tama? Itang lumak, ay, alam kapatiran, ganyan ko magtong it. Kasi gusto mo, alam, bata makadiskarte ka masalesal, ha? Gusto mo nakakadiskarte ka ng mahusay. Ganun yung ginagawa natin, eh. Pero pagdating sa Lord, ay, okay lang yan. Okay lang yan. Alam nyo, mamimiss nyo yung moment na kapag nagkaroon na ng rapture, gusto mong maranasan ng banal na spirito, hindi mo na maranasan ng banal na spirito. Mga nyo po ba? Darating po yung pagkakataon na yun. At alam ko, marami pa rin mga Kristiyano ngayon dito sa church, dito tayo lalabas, dito sa church, they don't care. Wala silang pakialam. Siguro ngayon wala kang pakialam. Tinatawanan lang natin. Pero ito sisiguraduhin ko, church. Kapag naiwan ka, iiyak ka. Tandaan niyo yan. Iiyak ka. Tandaan niyo yan. Pagsisisihan mo lang lahat ng mga taon, mga linggo, mga araw, na hindi ka nanalangin sa Diyos, hindi ka lumapit sa Diyos. Tandaan niyo yan. Masakit po sa akin yun. Pero yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Sapagkat maraming Kristiyano in this church, wala siyang time sa Diyos para manalangin. Wala siya. Kaya ang buhay natin hanggang ngayon ganyan na lang kapag wala tayong panalangin. Yung moment of prayer in our life. Pangatlo po, it's about exalting God in our life. Ang sabi sa Matthew chapter 6, verse 5, ito po yung sinasabi niya. Matthew chapter 6, verse 5. Sabi niya, at kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad ng mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang tumayo at manalangin sa mga sinagoga at sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. This is how we pray before, nung hindi pa tayo mga Christians, nung wala pa tayong relationship kay Lord. Nasa daan tayo, nagpo-procession, bit-bit natin yung mga idols, mga kadikata ka rin, Ave, 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 tamo impierno. Ganun yan, tama ba? Tama ba yung kanta ko? Ave, 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 Maria. Alam niyo, mali yun. Ave, Ave, sama-sama yung mga tao na nananalangin sa daan, nagpuprosisyon, limbon, ambon, bagyo na may ngawso ka rin ito. Andiyan dakala, bagyo yun, di ba? Yung sa Nazareno, sila sabi na-receive na nila, nakamtan na nilang gantimpala dito sa lupa. At pagdating sa langit, gantimpalo yun. Ayaw na ayaw ng Panginoon yun. Because God is not exalted. Hindi siya na itataas, hindi siya nadadakila, hindi siya napapapurihan. Dapat sa panalangin natin, ang Diyos ang napapapurihan. No, kayo po ba? Amen! Amen! Dapat si Lord ang napapapurihan sa panalangin natin. Na kung saan yung panalangin natin, Lord, it's up to you. Kung bahala, Panginoon. Ano ba yung will mo? Kaya nga bahagi doon sa panalangin natin, let your will be done. Sinabi, let your will be done. Huwag mo ipagpilitin, Lord, purihin ito. Gusto ko yun. Huwag mo pagpilitan. Pag hindi nabigay sa'yo, huwag kang magalit kay Lord. Let your will be done. Hayaan natin si Lord na magalan yung kalooban niya sa ating buhay. Huwag kang magre-reklamo. So maraming mga tao ganun, binigyan na nga siya ng pagkain ni Lord. Lord, ini mo. Ito lang, Lord, yung bibigay mo sa amin. Hindi po dapat ganun. Tingnan niyo po, no, yung Luke chapter 18, verses 9 to 14. Tingnan niyo po itong isang sitwasyon, no. Ito po yung Pariseo at yung isang tax collector, isang Pariseo na kung saan talagang matuwid siya sa kanyang pananaw base sa aklat na binabasa niya. Tingnan niyo po, ang Pariseo
ay matuwid sa kanyang pagkakaalam at sa pagkakaalam ng mga marami dahil sa ginagawa niyang panlabas. Dahil sa nababasa niya sa aklat. Nakuha niyo po ba? Dahil nagbabasa siya ng Bible, sabihin na natin, yung Torah, yung utos, yung sulat ni Moses, yung first 5 books, no? Yung sulat ni Moses, pinag-aaralan niya. So, akala ng mga tao, siya ay talagang matuwid. Nakuha niyo po ba? Pero sa totoo lang, ang Pharisee is far I see. Malayo sa aking nakikita, malayo yung tingin nila. Ngayon, ang sabi niya rito, sa Luke chapter 18, verses 9 to 14, Luke 18, ito po yung sinasabi niya. Sabi niya, isinalaysay rin niya ang talinghagang ito sa ilan nagtitiwala sa kanilang sarili na sila'y matutuwid at hinahanap ang iba. Tingnan niyo po Verse 10, dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. So, isang matuwid sa pananaw niya at sa pananaw ng ibang tao at isang tax collector na makasalanan. Nakuha niyo pa? Tingnan niyo po yung pagkakaiba. Pag magbabasa tayo ng Bible, tingnan natin, obserbahan natin. Pariseo, matuwid siya sa pananaw niya at sa pananaw ng ibang tao. Ang tax collector, napakasama ng paningin ng mga tao dyan. Nakuha niyo po ba? Okay. Punta tayo sa verse 11. Ano sabi niya? Ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito. Tingnan niyo po he prayed to himself. Diyos, pinasasalamatan kita, okay na na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Okay? Na mga mangingikil, mga di makatarungan, mga pangangalunya, o gaya naman ng naniningil ng buwis na ito. Para bang sinasabi, ganito ba tayo manalangin? There are times in our life, Lord, bakit si sister pinabless mo? Mas ginagamit mo ako sa church. Is that how you pray? Di ba para bang, Lord, bakit ganun? Binigyan ka ni Lord, ba't mas marami kay brother? O ba't si pastor ganyan ginagawa? Tambay lang si pastor Bakit ako, Lord, nagtatrabaho? Ba't ganito lang? Lord, nag-overtime ako. Pumupunta ako sa church, sa practice, Bible study, pero bakit siya lang? Nakuha niyo po ba? Ngayon, punta tayo dito sa verse 12. Dalawang ulit akong nag-aayuno. Sabi niya, matitindi. Sa isang linggo, nagbibigay ako ng 10% sa lahat ng aking kinikita. Nandoon po yung tithes and offering. Remember that? Verse 13. Subalit, ang maniningil ng buwis, makasalanan, na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Verse 14, last verse ang sabi niya. Sinasabi ko sa inyo, manao patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Dapat ang Diyos lamang ang nadadakila sa ating buhay. Magpakababa tayo. Bagaman alam mo, mas mataas yung position mo, mataas ka, palalagayan mo, pero pagdating dapat sa harapan ng Panginoon, ang lahat ay pantay-pantay. Amen po ba? Ibinababa natin yung sarili natin hanggang sa pinakamababang kalalagayan as if nandun yung holy fear, yung banal na pagkatakot. Diba? Kaya sabi sa Bible, work out your salvation with fear and trembling. Na para mapag-harap ka sa Panginoon, nakakatakot. Nanginginig ka sa takot. Hindi dahil sa natatakot ka sa Diyos, kundi dahil alam natin ang Diyos ay banal at hindi tayo karapat-dapat sa kanyang harapan. Ako yung mabailan, church. So napakaganda ng sinasabi ng Panginoon sa atin. Paalala ng Panginoon sa atin na kung saan kapag tayo po ay mananalangin, see to it na ang may exalt sa ating buhay ay ang ating Panginoon. Sa Ecclesiastes chapter 5, verse 1, ito po yung sabi niya. Tingnan niyo po ang sabi niya. Ecclesiastes, sa English ang sabi niya, ingatan mo ang iyong hakbang kapag ikaw ay nagtungo sa bahay ng Diyos. Ang lumapit upang makinig ay mas mabuti kaysa magbigay ng handog ng mga hangal sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. So itong pariseo na ito talagang walang pag-iingat na lumapit sa ating Panginoon. Kasi ang dala-dala nila yung kanilang karangalan.
hindi ang karangalan ng Diyos sa kanilang buhay. Tandaan natin, every time we will pray, no? See to it na sasabihin mo, as if sinasabi mo sa sarili mo na wala kang kakayahan, wala kang anumang mga bagay sa mundo ito, at kinakailangan mo ang Diyos sa iyong buhay. Nakan niyo po ba, church? So kasi kapag nagsasabi tayong, Lord, pastor ako, Lord, asawa ko pastor, tatay ko pastor, nagmamataas tayo doon. So what? Kasi sa Diyos isang bagay na napakaganda. Walang palakasan. Walang posisyon. Okay? Hindi ganun ang Panginoon. Hindi siya tumitingin sa posisyon ng tao o sa kalalagayan ng tao. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso na daladala ng tao kapag lumapit sa Diyos. Yung isang pusong basag, sabi nga ng awitin, na kinakailangan buuin ng Panginoon. Amen? So, let us give attention to our prayer. Kaya ngayon yung pamagat is pray attention. Tingnan naman natin, batayan naman natin yung ating buhay, yung prayer life natin. No? Batayan natin. Bigyan natin ng pagpapahalaga. Huwag mo baliwalain yung prayer. No? Huwag mo baliwalain. Hindi ka lang magpe-pray kapag may pagsubok ka. Okay ba yan? Hindi lang ganun ang gagawin mo. Time to time, may blessing ka, wala kang blessing, may problema ka, wala kang problema. Still, we need to pray. At all costs, at all time, in every season, in every way, let us pray. Ganun yung gagawin natin. Amen po ba? Sige nga tayo lahat ay tumayo.